pagdiriwang ng Chinese New Year kasama ng iyong mga Chinese friends ay maaring maging mahusay. Pero kung malaki ang agwat ng inyong kultura or magkaiba ang inyong kultura, madali itong mabigyan ng mga maling regalo para sa bagong taon ng Tsino. Kaya naman narito ang mga 10 bagay na hindi mo dapat ibigay bilang isang regalo sa bagong taon ng Tsino. Tiyaking hindi ka nagbibigay ng maling regalo. Number 1. Mga bagay na matatalim. Dahil ito raw ay sumisimbolo ng pagputol ng iyong pakikipag-ugnayan. Ang pagbibigay sa isang tao ng isang matalim na bagay ay nagpapahiwatig na nais mong putulin ang iyong relasyon sa kanila. Ang isang karaniwang kasabihan ng mga Tsino ay isang hiwa at mahati ito sa 2 bahagi, na ang ibig sabihin ay pagtatapos ng isang relasyon sa pagitan ng mga tao. Number 2. Ang regalo na may bilang na 4 or may number 4. Dahil ang 4 ay tunog kamatayan para sa mga Chinese. Sa inchikang numero ng 4 ay tunog na katulad ng salita para sa kamatayan. Sa makatuwid, anumang bagay na may bilang na 4 ay itinuturing na malas. Kaya huwag kang magbibigay ng mga gift of sets or multiple by 4. Number 3. Sapatos. Masama raw ang simbolo nito or evil. Ang mga sapatos ay isang masamang ideya para sa isang regalo para sa bagong taon ng Tsino. Dahil lang salitang para sa sapatos ay tunog na tulad ng isang salita para sa masamang kapalaran or evil. At bukod pa dito, ang mga sapatos daw ay isang bagay na iyong itinatapak at sa gayon ito ay hindi mabubuting iregalo. Kaya naman iwasan ang mga sapatos na iregalo anuman ang mangyari. Number 4. Panyo. Dahil ito raw ay nagsasabi ng paalam magpakailanman. Ang mga tao sa pangkalahatan ay nagbibigay ng mga panyo sa pagtatapos daw ng isang libing at isang simbolo ng pagsasabi ng paalam magpakailanman. Ang pagbibigay sa isang tao ng isang regalo tulad nito ay nagpapahiwatig daw ng paalam at pinaghihiwalay ang lahat ng relasyon. Number 5. Mga watches or mga orasan. Sa inchik, sinasabi nga ang pagbibigay ng isang orasan ay tunog na katulad ng mga salitang Tsino para sa pagdalo sa isang libingang ritual. Kaya naman ito ay bad luck na iregalo ang clock or watches. Higit pa dito, ang mga orasan at relo ay sumisimbolo rin ng running out of time. At ito ay totoo lalo na para sa mga nakatatanda. Ang pagbibigay ng orasan or watches bilang isang regalo ay ang pinakamalaking no-no sa kulturang Tsino. Ito raw kasi ay nagtatanghal para sa mga funeral. Ang mga putol na bulaklak ay pangkalahatang regalo para sa isang libing. Kaya huwag ibibigay ang mga ito sa bagong taon ng Tsino. Lalo na ito sa mga dilaw na chrysanthemums at anumang mga puting bulaklak na siya namang kumakatawan sa kamatayan. Ang puti ay itinuturing na unlucky or libing na kulay para sa kulturang Tsino. Kaya dapat iwasan ang mga puting bulaklak na iregalo. And number 8, payong. Ito raw ay simbolo ng breakup. Ang mga payong ay isang masamang ideya na ibigay bilang mga regalo. Dahil ang salitang Tsino para sa payong ay tunog tulad ng salitang para sa pagsira. Ang pagbibigay ng isang payong ay maaring magpahiwatig na sa palagay mo ang iyong relasyon sa kanila ay nabuwal. Number 9. Mga itim or puti na bagay na kadalasang ginagamit daw sa mga libing. Ang itim at puti ay mga mahalagang kulay sa libing. Kaya iwasan ang regalo na largely black or white or kahit na pambalot na papel o sobre sa mga kulay na ito. Mas maganda raw kung ang iregalo mo ay kulay pula na lang dahil ang pula ay pinaniniwalaan na isang maligaya at maswerteng kulay, kaya ang pula ay palaging isang mahusay na pagpipilian para sa mga sobre o regalo.
At ang panghuli ang mirror or salamin. Ang mga salamin ay isang masamang ideya para sa mga regalo sa buong Asia dahil pinaniniwalaan nilang maaakit ang mga nakakahamong multo. Higit pa sa mga ito, madali silang masira at ang pagkasira ng mga bagay ay hindi isang magandang pangitain. Kung wala kang ideya kung ano ang bibilhin sa iyong mga host, ang pinaka-popular na regalo sa bagong taon ng Tsino ay maaaring magbahagi ng ilang inspirasyon. Narito ang 6 na pinakatanyag na mga regalo sa bagong taong Tsino. Red envelope. Ang pagpapadala ng mga pulang sobre ay isang paraan upang maipadala ang magagandang nais at swerte. Ito ang pinaka-popular na regalo ng bagong taong Tsino. Ito ay pinakakaraniwan sa mga bata mula sa kanilang mga magulang, lolo at lola at iba pang bilang ng mga regalo sa bagong taon. Alcoholic drinks. Kung umiinom ng alcohol ang mga Tsino, ang paghahanda ng isang magandang bote ng alcohol ay maaring maging isang mahusay na pagpipilian. Tabako. Kung naninigarilyo ang iyong male Chinese host, alamin kung ano ang gusto niya. Pinapahalagan niya ang isang magandang karton ng alinman sa tatak na ito. Tea or tsaa. Karamihan sa mga inchik ay mahilig sa tsaa. Ang tea ay palaging isang magandang gesture, inchik man o hindi ang iyong mga host. Ang isang mahusay na nakabalot na kahon ng tsaa ay mas mahusay kesa sa pagbibigay ng mga bag ng tsaa para sa mga regalo. Kapag ang candy ay kumakatawan sa tamis, ang pagpapadala ng mga sweets ay nagbibigay ng pinakamahusay na mga hangarin para sa mga host na magkakaroon ng isang matamis na buhay sa buong taon. Narito naman ang mga regalo para sa iyong mga kaibigan. Ang pagpili ng isang regalo sa bagong taon para sa iyong mga kaibigan ay nakabatay sa intimacy ng iyong pagkakaibigan. Narito ang 5 sa paboritong mga ideya na regalo para sa iyong mga kaibigan. Champagne or red wine. Ang pagpapadala ng champagne at red wine sa mga kaibigan sa panahon ng Chinese New Year ay isang bagong pamamaraan na iiba sa mga matatanda. Maraming mga kabataan ang hindi umiinom ng mga white spirit, kaya maaari mong isaalang-alang ang pagpapadala ng 2 bote ng champagne at red wine bilang isang regalo. Pang-4, mga kagamitan sa bahay. Kung ang iyong mga host ay lumipat sa isang bagong bahay na hindi pa nagtatagal, kung gayon ang mga gamit sa bahay tulad ng isang set ng tsaa, mga dekuryenteng kagamitan o mga crockery ay mga popular na pagpipilian. Number 1, hat, guantes, scarf or damit. Kung familiar ka sa iyong mga host, maaari kang maghanda ng isang sombrero, isang pares ng mga guantes at isang bandana o ilang mga damit bilang isang regalo para sa mga nakatatanda sa pamilya ng inyong host. Number 2, suklay or foot bath massager. Sa tradisyonal na gamot ng Tsino, ang massage ay isang banayad at epektibong paraan upang maayos ang katawan ng isang tao. Ang isang mataas na kalidad na suklay ay maaring magamit upang imasahe ang ulo. At isang foot bath massager ay mapapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo ng mga paa na magdadala ng init sa mga nakatatanda sa isang malamig na taglamig. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y nililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack,
Shopee Drop. Sa Easy Shop, mundo'y magiging makulay. Mundo'y magiging makulay.